Ito nga yung pangalawang araw ng paggawa ng bahay ni Nanay Bibilita. Sa unang araw nga ay natapos namin ang paggawa ng haligi at paglalagyan ng bubong. Pero bago ang magsimula ang araw ng paggawa ay dumiretso muna ako sa bilihan ng kahoy para sa gagawing sunggab dahil nagkulang ang haligi nito at iba pang mga gagamiting kahoy. Kaya si Tate Rene muna ang ating pinauna at pagdating ko dito ay meron ng bubong. Nagulat pa nga ako dito dahil nagawa agad ni Tate Rene kahit mag-isa lang siya. Pero sakto rin talaga na nilagay agad dahil maya lang ay biglang bumuhos ang ulan. At ito rin talaga ang problema kapag hindi agad nabubungan. At mabuti na rin talaga kaya patuloy ang paggawa sa loob habang umuulan. At ito nga yung paglalagyan ng plywood. Pagka ganitong umuulan na ay umuulan din daw sa loob ng bahay nila. Ito nga po yung nakikita nyo may kumot na dingding. Kaya pag pumasok ay makikita na agad natin na merong karton para kung may tumulo man ay sisipsipin na lang daw ito ng karton. At dito nga ay nasubukan na agad ang bubong at talagang maayos at siguradong hindi na sila mamumblema dito at makakapagpahinga ng maayos ang dalawang matanda. At ginagawa namin dito yung paglalagyan ng plywood. Isa rin talaga ito sa matagal gawin, lalo na kailangan din ukita ng bawat kanto para mas tumibay ang paglalagyan. Nakakapagod man nga yung ginagawa ko pero kapag nakikita mo nakangiti yung pagbibigyan at excited pa sa excited ay nakakapawi rin ng pagod at mas lalo pa tayong gaganahan para mas mapabilis ang trabaho. Sa ginagawa nga ni Tate Rene ay unti-unti ko natutunan at kahit papano nga ay makakapag-ukit na. Abay matindi. At maya-maya nga lang ay tumilan na rin ang ulan at nakapagtrabaho na at pinagpatuloy ko na pagkakayas ng kawayan. Parang ito sa kwarto nila Nanay Bibilita. Pero hindi rin pala biro ang magkayas ng ganito, lalo na't kailangan pang linisan. Ganun pa man ay kailangan din natin gawin para kahit paano ay musad ang ating paggawa. At ito na nga in-order natin mga materyales at dumating na nga kaya agad namin pinasok sa loob. Katulong pa nga namin dito yung apo ni Nanay Bibilita, sina Rodney at JR. Pero maya-maya lang ay umulan na ulit. Ano bagay ring ulan na ito at pabalik-balik, di na lang dumiretso. Pero yun nga, tuloy pa rin tayo sa paggawa. Aba, sayang ang oras. Sabay tila lang man din tapos habang busy rin si Tate Rene, busy rin nga sa pagkayas. Aba, forever na waring kakayas. At after maayos si Tate Rene ang pagpapakuha ng plywood ay sinimulan na nga namin magpako ng plywood at talagang unti-unti na natatapos ang kwarto nila. At kahit nga medyo napapatigil ng ilang minuto dahil sa ulan ay nausad nga naman kahit kaunti. At habang nga kami naggagawa ay nanonood lang si Nanay Bibilita, ikawari ay natupad na ang pangarap ko at talagang habang nangyayari ito. Dahil isa rin talaga sa pangarap ito ni Nanay. Pero kahit sino naman po ay talagang nanaisin na magkaroon ng maayos na tahanan. Napakasarap isipin at pagmasdan na may bago na naman tayong ginagawang pabahay na magsisilbing tahanan ng ating kababayan na dati ay nangangarap lamang na magkaroon ng maayos na masisilungan, hindi tumutulo at hindi sila nababasa pag umuulan. Ngunit ngayon ay masigit pa ang pinagkaloob sa kanila ng Diyos, ang bagong-bagong pabahay. Para kay Nanay Bibilita at Tatay Chudorico, maraming salamat sa taong walang sawang tumulong upang gawing posible ang ating mga babahay, ang napakabuting si Ma'am Betty. Ito yung natapos namin ng isang buong araw. So nalagyan na rin ng plywood yung bawat gilid. So nandito yung pinakang bintana. Tapos may bintana rin sa likod. So meron dito sunggab. Tapos ito lalagyan na rin ng hollow blocks. Yung sa pinang hollow blocks
dalawang patong siguro pwede na para hindi lang gaanong nakababa yung plywood. So, dumadumagis tayo ngayon. Nag-test tayo ng kawayan na para sa sahig ni Nanay Bibelita. At okay lang naman para sa ganun yung mapabilis din yung trabaho. At tutulungan si Tatay rin. Si Nanay Bibelita habang ginagawa namin nanonood. Napanood. Ano ba yung nasa sa isip Nanay? Ay, maganda naman. Ha? Maganda na. Salamat ng maraming. Sa lahat ng mga tumulong, lalo pa kay Ma'am Betty. Kasi talaga nasuporta. Maraming po salamat. Nakikita na ang pinaghirapan. Salamat po kay Sir Ben. At saka kay Manong, yung nagagawa ng bahay. Sino po yun? Tatay rin po. Tatay rin po. Maraming po salamat din. Siya po yung lagi kong kasama sa paggagawa ng bahay. Lahat ng babae, number 1, 5. Siya po yung kami dalawa po. At ayun nga Nanay, wala, magpapacheck up po tayo. Pa-check up. Nasabi ko na ba sa'yo? Magpapacheck up ka. So ayusin ko muna yung schedule mo para tawagan na lang ulit kita. Siguro pagkatapos na ng bahay mo, hindi natin ito masisingit yung pagpapacheck up mo rin at doon. Sayang naman yung panahon din po, Opo. yung init. Kaya basta ano na lang, schedule ko na lang tapos tawagan na kita para pa-check up ka. Ay nga pala. Dito kasi yung dalawang bata na si JR tapos si Rodney po ni Nanay Bibelita. Noong time ba na nakilala ko kay Nanay, nandito na yan o wala pa? Wala pa po. Kakalipat lang ako. Ay, biro mo po pagbaliti sa kanila. Nagalakad. Hanggang dito. Biro yung layo nun. Nagalakad yung dalawang yan? Oo, minsan naali. Ay, walang pamasahe. Saka kung minsan inaalis sila ng hindi na nagpapaalam. Pero ngayon Nanay, kayo na umampun dyan? Oo. Dito As na in, talaga. dito na talaga mag-i-stay. Dahil dun sa kabila ay problema din ng Oo. Dito pagkain. na talaga sila. Oo. Pero nasan ba yung mga magulang po? Ay, nasa Balete, Gloria po. Yung nanay. Tapos yung tatay ay wala na, no? Wala na yung tatay, patay na. Kaya wala namang ibang mapuntahan ko dito. Sorry na eh. Sino pa yun? Bambuk naman ay oh. Si Rodney. Ang damit ay oh. Ilang taon ka na, Rodney? Hoy! Ilang taon ka na? 10 years old. Ilang taon ka na, JR? 12 po. 12 years old. Nag-aaral? Tumigil na. Dahil walang pang-aral. At yan, pinansyal. Bakit gusto mo maging pulis? Ha? Para huli yung salita. Pero Nanay, napag-aral niyo sila? Opo, ay siguro po sir, ay kung mag-aaral sila dyan nila sa malapit. Hindi niyo po sa may Malyang po. Malyangkong School, Kaya nga, Gawa nang wala silang service ay. Pero kailan sila tumigil? Dito lang pong anong buwan nga totoo nung nagparito kayo. Yan? Ngayon lang taon? Oo. Ba't di nala nagpa-transfer? Sayang pa yung taon na tinigil ninyo. Ay paano nga dinala muna doon ng nanay? At yun nga ang sitwasyon nila. Pinalis to sa bangbang. So yung nanay niya may pamilya na po, So hindi rin kaya sustentuhan. Ay hindi yun. Kaya dito po dinala. So ilan sila magkakapatid? Sila po sa una ay 6. Iba May po asawa ay na po yung isa. Yung isa na, tapos dalawa na may asawa. Tapos yung gitna ng dalawa, yung padalawa wala pa asawa. Nasa Manila. Kaya nga. Kawawa naman tong dalawa at sila ang naiwanan. Pero Nanay, ano yung papalakas sa iyo na tumuloy lang sa buhay at na madaming problema? Ano yung nagpapalakas sa iyo? Ay, ako nanalangin na na po sa Panginoon Diyos na bigyan pa ako ng mabuhay at nang maano ko mga bata. Hindi daw mabigyan tayo ng pagsubok na hindi natin kaya. Po. Oo. Sa tiwala lang. Malay nyo Nanay, makapag-aral to at makapagtapos maging pulis. Di ba po? Hindi, walang imposible basta nag-aaral lang Baka mabuti. may pagtanggol din, pagdating ng araw.
Hindi man natin masasabi ang buhay ng mga bata na yan, no? Basta magsikap lang. Ayan. So, yun nga po mga ubayan, at hanggang dito na lang muna yung ating update. Ito po yung day 2 ng paggawa ng bahay ni Nani Bibilita. At talaga po unti-unti nang natatapos. Ayan. Yun, salamat ulit kay Ma'am Betty at sa mga sponsor natin, sa mga anonymous sponsor na tumutulong din po sa lahat ng aking mga tinutulungan dito sa Rental Mindoro. Maraming salamat po. No? Salamat po sa inyong support. Gandang hapon sa inyong lahat mga bayan at salamat po sa inyong panonood.